Sa pagkakataong pong ito ay makakaparinig po tayo ng salita ng ating Panginoong Hesus mula na magbubuhat sa minister ng Santa Rita Community Church of Christ, walang iba kundi si Brother James Peter Mangahas. Bago po tayo magsimula, inaanyahan ko po na tayo po itumayong lahat. Bilang paggalang po sa banal na kasulatan ng Panginoon, ay basahin po natin ang ikalawang Samuel, chapter 12, verse po niya ay 15 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sabi sa Mabuting Balita, Biblia. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David na asawa ni Urias ay nagkasakit ng malupa. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng pangluksa at nag-ayuno, at sa lupa'y nahiga sa gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno ng palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan nito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulong-bulungan ng mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na nga ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po kamahalan, sagot naman nila. Pagkarinig dito bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-aayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-aayuno at tumatangis sa pag-asa kong kahabagan ako ni Yahweh at pagalingin ng aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? May babalik pa ba ang kanyang buhay? Balang araw susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Pagpalain pong bawat isa pagkabasa at pagkarinig ng salita po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin saglit sa kanyang dakilang pangalan. O Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito at nawa po'y pagkalooban niyo po inyong lingkod ng bawat isa ng tunay na mensahe, Panginoon. In death, Panginoon, there's joy, Panginoon. Salamat po muli. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Maaari na po tayo maupo, mga kapatid. Ang mensahe po na akin pong ibibigay ay entitled, In Death, There's Joy. Paano po magkakaroon ng kasiyahan sa gitna po ng kamatayan? At bago po ako magsimula ay gusto ko muna pong alamin, nandito po ba si Brother Gardy? Wala po, no? Nandyan po ba? Kaya sinabi niya po sa akin first night, sinabi po niya nung siya po nag-message first night, ay kilala siya ni Lola. Ano po, no, ni Lola Rebecca. At gusto ko pong sabihin ngayon kung bakit siya kilala ni Lola. Kasi meron siyang mga palatandaan. Alam niyo po, ako po ay consider na rin pong isa sa apo ni Lola. Hindi po by blood, but by marriage. Of course, sa isa sa pinakamagandang apo ni Lola, si Hana, nasa likod po siya. Ayan, ano. And during that time, naalala ko po halos every Monday, tuwing day off ko sa church, I would always come and visit her. Pupunta ako sa kanya at talagang excited po ako nung time na yon. May isang bagay po na na-excite ako pupunta doon kasi ang dami niyang kwento sa akin. Ang isang kwento, naalala ko rin yung message kahapon ni Mama Gina kay Cha. Ang sabi, marahil si Lolo Wilbur yung lalaking pinakamahal niya. Pero sa kwentuhan namin, meron siyang naging kasintahan bago pa si Lolo. Pasensya na po, may konting chika pa akong nalaman. Kasi po sabi niya, nag-aral siya dati sa MBS kasi alam niyang tagapangaral ako. At yung kasintahan niya ay minister na rin ngayon. Hindi ko na po sasabihin, kami na lang po ni Lola yung nakakaalam kung sino man yun. At yun daw yung dahilan kung bakit umalis na siya sa seminary kasi pinigilan siya nung kanyang tatay at that time. Alam ko excited din si Lola na pumunta ako dahil sa dalawang bagay. Kasi of course, lagi lang siyang nakatambay sa labas at naghahanap siya ng kausap. Of course, di naman kaya ng mga apo na 24/7. Sila Sib, sila Ian na pumunta doon. At siguro yung pangalawa pong dahilan ay pagpunta ko po kasi doon or minsan si Mrs., papabili lagi ng merienda yun. Kasama sasabihin niya, bili kayo ng merienda, aabutan kami or kami yung manlilibre.
Pero ang paborito niya, sabi niya, bili ka ng soft drinks, dalawahin mo na. Kasi meron din ako sana. Gusto niya rin mahilig po sa soft drinks at matamis yung si Lola. At of course, andito na si Brother Gardy. Re-reveal ko na. Brother Gardy, bakit kilala ka ni Lola? Kasi si Lola ay, madali siya makakilala ng isang tao. Alam niyo po yung palatandaan niya, yung physical features natin. Si Gardy, kaya niya kilala si Brother Gardy kasi ang tawag niya doon, yun yung pastor na payat. Si Gardy yun. Ayun, yung pastor naman na pogi o gwapo, si Brother Dave yun. Ang sabi ko, Lola, sino po pala ako? Ikaw yung pastor na makintab yung ulo. Yung sabi niya sa akin. Sabi ko, Lola, parang apong-apo mo si Dave ba? Parang di mo na ako mahal, no? Kasi tawag mo sa kanya, gwapo, si Gardy, payat, ako, makintab yung ulo. Ayun, yung last time po na nasa bahay nila ako, medyo ginabi po ako. Kasi ang sabi niya, alam nila Tita Bengto nung nasa hospital. Sabi niya ayaw niya mapag-isa. So, naalala ko, 1 o'clock, and then after, parang 6 o'clock doon ako nagstay. At ang sabi niya, huwag mo akong iiwan kasi ayaw niya mag-isa. Pero alam ko po, sa piling ng Panginoon, ay hindi na siya nag-iisa. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi siya iiwan at hindi siya pabayaan. Gaya po ng kwento ni David, ay makikita po natin bakit may kasiyahan sa gitna ng kamatayan, why there's joy in death. Kung makikita po natin sa teksto, nung may sakit yung anak ni David, siya po yung nagluluksa, ayaw niyang kumain. Pray siya ng pray na may mangyari. Pero after nung namatay na yung anak niya, nagtaka yung mga tao bakit bigla siyang parang naging normalit yung buhay niya. Nagpuri siya sa Panginoon, kumain siya, naligo siya. Parang sa tingin ng iba, bakit ganun? Bakit parang hindi naman siya mukhang namatayan? Malalaman natin kung bakit. At alam ko po, ito rin yung dahilan sa bawat Kristiyano. 3 things po ang gusto kong sabihin. In verses 16 to 17, bakit po merong kasiyahan? Why in death there's joy? Number 1, because there is no more worry. Wala na pong pag-aalala pagdating po sa aspeto ng kamatayan. Makikita po natin, David therefore pleaded the life with the child. Alam niyo po, makikita natin, pagdating po sa maraming bagay, ganun din po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Alam niyo po, hanggat maaari, mananalangin tayo sa Diyos, makikiusap tayo sa Kanya. Bilang isang nanay, of course, alam ko po yung laging palasak na sinasabi, di po pag may sakit yung mga anak natin, mga mahal natin sa buhay, ang sinasabi natin, di baling, Lord, sa akin mo na lang ibigay yung karamdaman, wag na lang sa Kanya. There are times in our lives na ganun din tayo. Alam niyo po, wala pong mali sa prayer natin na ganun. Walang mali sa Diyos na makiusap sa Kanyang kahabagan, even if the situation is an impossible one. Alam ko po na nung nasa hospital po si Lola, nasa BGH, at marami pong mga komplikasyon at karamdaman. Alam ko po maraming nanalangin sa Kanya. At alam ko po marami ding tumulong at marami din pong nagpahatid ng kanilang patuloy na suporta na sana po gumaling si Lola. At ganun din po tayo, wala pong masama sa paghingi ng mga bagay na yon. Although maraming tao nagsasabi, marahil imposible na, pero hanggat maaari po mapakiusap natin sa Panginoon. Naalala ko po yung pag-plead ni Abraham sa Sodom in Genesis chapter 18 verses 16 to 33. Kung naalala niyo po yun, si Abraham nakipag-bargain. Kung kayo po ay mahilig, yung tumawad, sino pong mahilig tumawad sa palengke para mas mababa yung presyo? Alam niyo po si Abraham, magaling ding tumawad. Kasi nung time na yon sa Sodom, gugunawin na ng Panginoon yung Sodom. Ang sabi, pag may nakita akong 50 tao, ang sabi ni Abraham, pwede bang 50? Pwede bang 45 na lang na righteous people? Pwede bang 30? Pwede bang 20? Hanggang sa umabot sila na pwede bang 10 tao na lang. After po nun, di ba po parang umalis na si Jesus, umalis na yung Panginoon? Wala pong sinabi kung bakit, pero alam ko po, tingin ko po may dahilan kung bakit. Ito po opinion ko lang, kasi baka tumawad pa si Abraham ng husto. Pero kung makikita natin, ang Panginoon po ay may desisyon na siyang ginagawa. But because of His mercy, God can make the impossible possible. Amen po ba doon? Amen. Because God is great and He is a merciful God, He can make the impossible possible. Alam ko po, sa isang banda, ay gaya po nung nangyari kay Lola, kaya niyang pagalingin.
Ako'y naniniwala. At gaya rin sa maraming mga kapatiran nating may sakit at karamdaman ngayon, na yung iba po ay nasa matinding karamdaman, I know God can still do miracles in our lives. May gagawin pa rin po ang Diyos sa maraming bagay. Pangalawa pong ginawa ni David fasted. Pero makikita natin, bagaman siya po ay nag-fasting, bagaman siya ay nag-prayer, pong makikita natin? The child died. This shows that extraordinary prayer and fasting do not change God's mind. It put David in the right place to receive himas from God, and it does not force to change the plan of God. Alam niyo po, pangalawa pong makikita natin, bagaman tayo po'y nananalangin, bagaman may ibang magpa-fasting at iba pong makikiusap sa Panginoon, tatandaan po natin ang final decision nasa Panginoon pa rin. Minsan po dumarating sa buhay natin na parang ginagawa nating genie ang God. Lord, prayer ko to, bigay mo sa akin. At pag hindi nangyari yun, magtatampo tayo sa Diyos. Tandaan po natin, ginagamit natin, naalala niyo po sa prayer natin, ano po yung huling ginagamit natin every time that we finish our prayer? Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Sa Tagalog daw po ang sabi nun, siya nawa. So ang ibig sabihin, lahat ng sinasabi natin sa prayers natin, for approval pa rin ng Panginoon. There are times sa buhay natin na gusto nating mangyari yung mga bagay na dapat mangyari. Pero of course, hindi nangyayari yun. Isa po sa nangyari, of course, reality. Of course, December 24, nung kinuha si Lola. And I know, mahirap yun, kasi magpapasko. And kung tayo magdedesisyon, Lord, sana, wag na lang sana. But then, it's God's plan. Hindi po natin hawak yung plano ng Diyos. This event happened, bakit po? Because of one thing. Sa kasalanan po ni David sinned. Kaya nagkasakit yung baby. Gaya po nung binanggit, ito po natutunan ko kay Pastor Ross Labrador. Meron pong 3 dahilan kung bakit po tayo ay nagkakasakit. Number 1 is because of sin. Kaya may sakit ang isang tao, possible po may kasalanan. Tulad po nung nangyari kay David. May kasalanan tayo, kaya tayo may sakit. Pangalawa naman, it's because of pagsubok, because of trials. Mabait tayo sa Panginoon, okay naman yung ginagawa natin, but just like Job, meron pa rin siyang tinanggap na sakit or may tinanggap pa rin siyang paghihirap. Pangatlo naman po, dahil sa sarili nating kagagawan. Kaya tandaan po natin, pag nagkakasakit tayo, may problema tayo, 3 bagay, dahil may kasalanan tayo, possible, dahil may pagsubok tayo, at dahil sa sarili nating kagagawan. We cannot say, mga kapatid, na may sakit yung isang tao, ay may kasalanan ka kagad. Hindi po ganun. It's possible 3 things. Meron po kaming Bible study sa online. Ito po yung sa pangatlo, sariling kagagawan. Nagpapa-prayer request po siya. Ang sabi niya, pwede bang magpa-prayer request ako kasi meron akong sakit sa baga. Meron akong sakit sa baga. Pero ang sabi ng kapatiran natin na yon, si Brother Jerry, hindi si Brother Jerry Palya to, ibang Jerry po. Sabi nung Brother Jerry, sabi niya, hindi ko siya mapag-pray kasi alam ko na malakas siyang magyosi nung kabataan niya. Malakas siyang magbisyo. Kaya bakit ko siya pagpe-pray sa isip ko, Ang hirap i-request sa Lord yung isang tao nangingi ng prayer pero pinabayaan yung katawan niya in his lifetime. Of course, meron ding isa, yung nag-special number po kahapon, Sister Thea. Yung sister niya po merong sakit. She's suffering from cancer din. Wala pong bisyo, a true servant of God, pero nagkasakit. Possible, pagsubok sa buhay. There are many things that are happening in our lives. At ako po naniniwala, pagsubok po ito sa buhay. Of course, ito po yung mga bagay na nangyayari. Alam niyo po, when fear ends, pangatlo po matututunan natin, may kasabihan po, when fear ends, faith begins. When fear ends, faith begins. Si Satan po, kung makikita natin in Genesis chapter 3 verse 1, ang pinakaginagawa niya po sa atin, alam niyo po si Satan magaling siya. Pinakatuso po siya. At ang ginagawa niya, he is putting questions in our hearts. Ang sabi niya po, di ba naalala niyo po ang sabi, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? The first thing that Satan did was to ask question. Kaya po sa buhay natin, marahil, ito po yung nagiging cause para mawala yung faith natin sa God. By asking questions. Totoo bang mahal kayo ni Lord? Kung mahal kayo ni Lord, bakit kinuha yung mahal niyo sa buhay? Totoo bang mahal kayo ni Lord? Bakit naghihirap kayo at hindi na kayo makaasenso sa buhay?
Bakit isang kahig, isang tuka pa lang kayo? Sayang yung prayers ninyo, sayang yung lahat ng bagay. I think pwedeng sabihin ng pamilya, kasi I think before mamatay si Lola, nagkaroon pa ng blood transfusion lahat, pumunta pa sa hospital. We can say to God, and we can question, Lord, bakit ganun pa yung nangyari? Bakit hindi nangyari yung nais naming mangyari? Satan is putting questions in our minds para tayo mawala ng tiwala sa Diyos. Pero alam niyo po, may mga bagay na hindi natin kontrolado. And we should put God and we should trust His holy name. Ano po, no? Yan po yung sabihin natin. Ano po? Kaya po mga kapatid, kung meron po kayong mga katabi, sabihin nyo nga po, we walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. Minsan po, mas magandang may mga nakikita tayong realidad, pero mas magandang lumakad sa pananampalataya. Alam niyo po, isa po sa pinaka-reason, paano natin mapipigilan yung pagtanong sa Diyos? Madali lang po. May mga bagay, of course, sa mga may asawa, pwede po bang pakitaas yung may mga may asawa dito? Katabi nila? Ayan, ano? Ayun, magkatabi. Ayan, ano? Alam niyo po, simple lang po, paano tayo magkakaroon ng faith sa Diyos? At yung mawawala po yung question natin every time that Satan tempts us to question life and question things. Gaya po sa for example, sa asawa, sa akin po, for example, meron akong natanggap na letter coming from someone. Tapos yung letter na yon medyo, alam ko yung laman ng letter na yun paninira sa misis ko. For example, alam niyo po gagawin ko doon? I will never read that letter. Pupunitin ko yon, itatapon ko, and I will put it on the side. Alam ko po, ganun din ang gagawin ninyo sa mga asawa. Tama po ba? Baka mali ako ha. Ngayon po, no? Ano po, gagawin natin yung bakit? Kasi mahal natin sila. And we are always there to protect her. At ganun din po sa Panginoon, whenever someone questions God and questions His goodness, His power, and everything else, alam niyo po gagawin ko? As for me, I will put it aside and I will still continue to trust in the name of the Lord. Ayan po. No? So, ayan po. Tayo po ba'y nagtitiwala sa Panginoon? Amen. Wag po kayong alam niyo po sa pagtatanong sa buhay, wala naman po masama magtanong. Ano po, no? Of course, sabi nga, di ba sa commercial, no? So, wag kang mahihiyang magtanong. Sino po nagra-right med dito? Ayan, no? So, yun, wag kayong mahihiyang magtanong. No? But, of course, iba po kasi yung no? Iba po kasi yung skeptic at saka yung cynic, ano? Yung cynic kasi parang nagtanong ka pero nakuha mo na yung sagot, pero ayaw mo pa rin tanggapin yung katotohanan. Yun yung ibig sabihin ng wag naman po sana nating gagawin. Kaya po, number 1, bakit po kailangan may kasiyahan sa gitna po ng kamatayan? Because there is no worry. Pangalawa naman po, tatandaan natin, there is no more pain. In verses 18 to 20, makikita po natin. Kung naalala po natin yung teksto, nung namatay po yung bata, ano pong ginawa ni David? He went to the house of the Lord and worship. This shows that David's extraordinary and prayer and fasting happened. Alam niyo po, ang ibig sabihin daw po nito, bagaman namatay yung bata, alam niyo po, para kay David, his prayers were answered. At ako po naniniwala sa pamilya, bagaman namatay si Lola, I do believe our prayers were answered. Amen po ba doon? Nasagot po yung panalangin natin. Pwede natin sabihin, Brother JP, hindi nasagot kasi yung prayer ko is, sana gumaling pa siya. Pero alam niyo po, bigyan ko po kayo ng option. Kung sakali po, kung gumaling si Lola, at ganun pa rin yung kalalagayan niya, hirap siyang makatayo, tapos ibabangon-bangon pa natin, tapos ganun yung kanyang kondisyon, do you think life will, mas okay pang mag-prolong yung life ng ating mahal sa buhay? Prolonging her life with pain and suffering. Ako po naniniwala, ayaw naman po natin ganun ang mangyari. Option 2 is ending her life of pain and beginning an afterlife with no more pain. Kaya po, ang ginawa ng Panginoon is option 2. Tinigil niya na po yung sakit at tinigil niya na po yung karamdaman. Nandoon na po siya sa kabilang buhay kasama ng ating Panginoon. Kaya po kung technically kung titignan natin, our prayers were answered by God. Kaya po makikita natin mga kapatid, huwag pong sasamayin loob natin every time na kinukuha ng Panginoon yung mahal natin sa buhay. Kasi mas maganda, alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, pagdating po sa kabilang buhay, and pagdating natin sa dulo, Revelations chapter 21 verse 4, ang sabi po, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying,
or pain, for the old order of things has passed away. Ayun po yung pwede nating makita, mga kapatid. Ano? Wala na pong pagluha, wala na pong suffering. At yan po yung pwede nating comfort na malaman. Si Lola po, wala nang sakit, wala nang suffering, wala nang pag-iyak, kasama niya na po yung ating Panginoon. Isa pa po sa ginawa ni David is to move on. Bakit po? Kumain siya, tapos siya po'y naligo. He continued this life. Sabi niya, bumangon siya, naligo siya, nagbihis siya, nagpatira pa siya at nanalangin. Yun po yung ginawa ni David. Ano po matututunan natin? Death is not the end. It is just the beginning of everlasting life. Bakit kailangan nating magsaya sa gitna po nung kalungkutang ito sa kamatayan? Kasi po, hindi po katapusan ng kamatayan. Umpisa lang po ito ng walang hanggang buhay. Second one, the one who died for us and our loved ones, the one who died are our loved ones, not us. Pangalawa po, makikita natin, ang namatay po ay yung mahal natin sa buhay. Hindi po tayo yung namatay. May mga tao po na, may kakilala po ako, no, namatay yung kanyang anak pero hindi niya matanggap. Alam niyo po, medyo na-stuck siya dun sa past. Meron siyang anak na namatay pero nalimutan niya ng alagaan yung iba niya pang anak because of the past. Hindi niya matanggap yung kamatayan nung, alam niyo po, sa atin din, dun po sa mga namatayan ng mahal sa buhay kay Lola at sa marami pong mga namamatayan, alam niyo po minsan, kailangan po natin magpakatatag. Gaya po nung palasak na sinasabi sa teleserye, may iba ka pang pamilya na nagmamahal sa'yo. May iba ka pang pamilya na pwede mong pagbigyan ng pagmamahal. At alam kong ayaw naman ni Lola at ayaw naman ng mga mahal natin sa buhay na manatili tayo sa kanila. At huwag nang alagaan yung mga taong mahal natin. Number 3, let them know you love them, show it while there's still time. Hanggat maaari po, kung katabi niyo po yung mahal niyo sa buhay, sabihin niyo po sa kanila mahal niyo sila. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, baka malimutan niyo paglabas niyo. Kung katabi niyo po yung mahal niyo sa buhay, sabihin niyo, mahal kita. I love you. Mahal kita. Kasi gaya po nung sinasabi natin, ito po palasak na, no, pwede nating sabihin, I'm glad, yung pamilya, napakita niyo po yung pagmamahal kay Lola. Nasabi niyo pong mahal niyo siya. At kita ko po, every reunion na meron po tayo, napakita niyo pong mahal niyo si Lola. At alam niyo po, tuwing reunion, talagang, ikotang-kota kayo sa picture. Alam ni Tita Ana yan. Tsaka ng mga actually, inaasabi ko kay Hana, kakain na ba tayo? Kasi ang daming picture eh. Sabi ko kay Harvey, no, pero alam niyo po, sulit. There are times in our lives, minsan, tulad nun, naiinip tayo sa litrato, sa picture. Ako po, aminin ko sa inyo, medyo naiinip ako pag maraming picture. Pero alam niyo po, after a while, after time goes by, you will look at those pictures and you will remember the loved ones in your life. Ito po, nakita ko lang quote sa FB. Ang sabi po rito, maniniwala ka ba sa salitang believe kung may lie sa gitna? Yun ang sabi po, no? Maniniwala ka ba sa salitang friend kung yung friend ay END or end sa dulo? Nasaan ang forever kung ito naman ay over, forever or over? Lahat ng yan, sabi niya, iiwan ka. Pero ang family ay hindi. Dahil kung titignan natin yung family, sa pinakadulo may I-L-U, which means, I love you. Kaya po yung pamilya, ay mahal na mahal tayo ng pamilya natin. Our families will always and always love us. Pangatlo po, there's no more despair. Ito po yung panghuli. I shall go to him, but he shall not return to me. David was confident that his son will meet God in heaven. At darating po yung panahon, sabi ni David, yung anak niya hindi na babalik. At gaya po sa buhay natin, si Lola hindi na babalik dito. Hindi na babalik sa mundong ito. But we will see her again. Not in this life, but in the next chapter of our lives. Meron pong isang doktor na dinadiagnose siya po yung isang bata. Isang bata po na, bata pa lang po siya, pero she is suffering from an incurable disease. Hindi na po talaga magamot yung sakit ng bata. Ang sabi ng doktor sa bata, kawawa naman yung bata. She has seen the best days of her life. She has seen the best days of her life. Ang sabi ng bata, hindi po doktor.
Ang sabi niya, my best days are yet to come. Kasi darating yung panahon, makikita ko si Jesus Christ. Hindi sayang yung buhay ko. Kasi although hindi ko na-enjoy yung buhay sa mundong to, I will enjoy my life after. Kasama ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Bilang pagtatapos, mga kapatid, nais ko lang sabihin, at kay Lola din, Lola, salamat sa kwentuhan natin, sa masasayang salo-salo sa pamilya nyo. Ito rin po siguro yung dahilan kung bakit mataas yung aking blood pressure, kasi 2 pamilya yung pinupuntahan ko. Sa pamilya ko, tapos sa inyo po. Kaya 2 kain din ako. So hindi ko po malilimutan yung kwentuhan natin. At alam ko po, hindi ka na mag-iisa dyan. Alam kong mananawa si Lord sa kwento mo, Lola, na paulit-ulit. Pero alam ko, mahal ka ni Lord, kaya okay lang yun, kahit paulit-ulit yung kwento mo. Magkikita po ulit tayo sa oras na tawagin ka ng Panginoon. And we will see you again, Lola. Nagmamahal ang apo mong makintabang ulo. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. O Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Pagkakataong ito na pinagkalob niyo po sa amin. We praise you, we honor you, and we glorify you this evening. Salamat, Panginoon, sa storya, Panginoon, ng kwento ni David, Panginoon. Lord God, I know that there is joy in death because there's no more worry, Panginoon. There's no more despair, O God, and there are no more problems that will come in our way, Panginoon. Lord God, turuan niyo po kami na bagaman hindi po, masakit po ang nangyari, pero alam po namin that the joy, Panginoon, na kasama mo siya ngayon at alam kong kausap ka niya at nagkukwentuhan kayo, Panginoon. We can only imagine what will happen in the afterlife. At nakita niya na po yun. Panginoon, darating po yung panahon that we will see each other again. Hindi lang po ako, kundi ang marami pong nandito sa bulwagang ito. Salamat po, Amang Banal. At ang lahat ng bagay na ito'y tinataas namin sa pangalan po ni Kristo Jesus, sa tulong at gabay ng banal mong Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating lahat.